Napapansin mo bang mas mahirap na ngayon ang dati mong ginagawa? Hinihingal ka na ba kapag umaakyat ng hagdan? Parang marathon ang pagbubuhat ng pinamili sa palengke. Huwag kang mag-alala, hindi lang ikaw ang nakakaranas nito. At hindi lang ito dahil sa edad. May pangalan ng problemang ito, sarcopenia. Tingnan mo kung manonood ka hanggang dulo. Ikukwento ko tungkol sa pampalasa sa bawat bahay na ayon sa doktor nakakatulong laban sa problemang ito. Mukhang komplikado ang pangalan na sarcopenia. Pero ang ibig lang sabihin nito ay unti-unting nawawala ang mga kalamnan ng katawan habang tumatagal. Nangyayari ito habang tumatanda tayo. Ngunit maaari itong mabawasan kung gagawin natin ang tamang hakbang. Parang makina ng kotse mo ito. Kung hindi mo ito maayos alagaan, nasisira ang mga pyesa. Hindi na gaanong maayos ang andar ng kotse. At kahit simpleng bagay ay nagiging mahirap. Ganon din sa mga kalamnan natin. Hindi lang ito tungkol sa pagpapaganda ng katawan. Tungkol ito sa kakayahang gawin ang mga bagay ng mag-isa at mag-enjoy sa buhay nang hindi umaasa sa iba. Isang bagay na baka hindi mo alam ay hindi naghihintay ang sarcopenia at tumanda tayo mga 70 o 80 taon bago ito magsimula. Sa totoo lang, nagsimula na ito mga 30 taon pa lang tayo at lalo pang bumilis paglipas ng 50 taon. Ang masama pa, hindi pa natin namamalayan. Kapag napansin mo humihina ka, matagal lang unti-unting nawawala ang kalamnan mo. Sa simula ng sarcopenia, hita at tiyan ang unang naapektuhan, kaya mas hirap kang bumangon sa kama. Habang tumatagal, apektado na ang katawan. Mapapansin mong mas kaunti ka ng kumain, mas natatakot kang matumba, at mas mahirap na ang mga gawain araw-araw. Hindi lang panghihina ang problema sa sarcopenia. Ito ang dulot ng kahinaang ito. Kapag mahina ang kalamnan mo, mas madali kang matumba at mabalya ng buto. Mas kaunting enerhiya ang ginagamit ng katawan na maaring magpataba sa iyo at problemang gaya ng diabetes at sakit sa puso. Mas masama pa, pwede mong dahan-dahang mawala ang kakayahan mo magsarili na ayaw ng kahit sino. Pero may magandang balita. Pwede namang maiwasan na mangyari ito. Sa tamang pagkain at pagbabaon ng gawi, mapipigilan mo ang pagkawala ng kalamnan, mapanatili ang lakas, at manatiling independent ng matagal. Ano ang pinakamahusay na pagkain para mapanatiling malakas ang kalamnan? Itlog. Mura at madaling lutuin ang itlog. At taglay nito ang lahat ng sustansyang kailangan ng katawan para sa pagbuo at pag-ayos ng kalamnan. Habang tumatanda tayo, humihina ang kakayahan ng katawan sa paggamit ng protina. Kaya lalong mahalaga ang pagkain ng itlog. Ang itlog ay mayaman sa leucine, sustansyang tumutulong sa pagtatayo at pagpapanatili ng kalamnan. Bukod sa protina, ang itlog ay may bitamina D na mahalaga para sa mga buto at kalamnan. Kadalasang kulang sa bitamina D ang matatanda, na nagdudulot ng panghihina ng kalamnan at mas mataas na panganib ng pagkadulas o pagkahulog. Ang itlog ay may taglay ding isang sangkap na tinatawag na kulina, na tumutulong sa mas maayos na komunikasyon ng mga nerbiyos at kalamnan. Nakakatulong ito sa pagpapabuti ng balanse. Hindi lang itlog ang mabuti sa kalamnan. Ang karne gaya ng manok, pabo, at baka ay nagbibigay ng kumpletong protina, bakal at kreatina na tumutulong magdala ng oksiheno at nagpapataas ng resistensya ng kalamnan. Ang mga isda tulad ng sardinas, tuna at salmon ay nagbibigay hindi lang ng protina, kundi pati na rin ng magagandang taba, omega-3 na lumalaban sa pamamaga. Karaniwang problema ang pamamaga na maaaring magpalala ng pagkawala ng kalamnan habang tumatanda tayo. Huwag kalimutan ang gatas, yogurt at keso. May espesyal silang protina, calcium at vitamina D. Lahat ay mahalaga para sa malakas na kalamnan at buto. Sa mga gulay at berdeng dahon, ang spinach ay maganda dahil mayaman ito sa iron, magical at iba pang bagay na nakakatulong sa supply ng oksiheno sa mga kalamnan. Ang broccoli ay may vitamina C na tumutulong para mas mabilis na makabawi ang mga kalamnan at lumalaban sa pamamaga. Isa pang pagkaing maganda laban sa sarcopenia na hindi alam ng marami ay buto ng kalabasa. Ang mga butong ito ay mayaman sa magnesium, mga 100 at 50 milligrams sa isang kutsarang puno. Ang magnesium ay mahalaga para sa paggana ng mga kalamnan at tumutulong maiwasan ang mga masakit na pulikat sa binti na nararanasan ng marami tuwing gabi habang tumatanda.
Ang mga buto ng kalabasa ay may zinc din, na tumutulong sa katawan na makabawi at may mataas na kalidad na protein ang galing sa halaman. Palagi akong may lalagyan ng inihaw na buto ng kalabasa sa bag ko para kainin sa maghapon. Pwede mo itong ilagay sa mga salad, ihalo sa yogurt, o kumain ng isang maliit na dakot. Para magbigay ng enerhiya sa mga kalamnan, ang kamote ay napakaganda. Nagbibigay ito ng matagal na enerhiya at potassium laban sa pulikat. Ang saging ay mabilis magbigay ng enerhiya at potassium para sa hydration pagkatapos ng aktibidad. Huwag kalimutan ang healthy fats mula sa mani at abukado na may magnesium para sa tamang galaw ng kalamnan at pampababa ng pamamaga. Pero bahagi lang ang dapat gawin ng pagkain para labanan ng sarcopenia. Mahalaga rin ang pamumuhay natin para mapanatiling malusog ang kalamnan. Alam mo ba na ang mga astronauta sa kalawakan ay mabilis mawalan ng kalamnan? Totoo yan. Dahil wala ang grabidad ng daigdig, hindi na kailangan mantrabaho ng husto ang mga kalamnan. Kahit sa kalawakan, kailangan mag-ehersisyo araw-araw ang mga astronauta para hindi mawalan ng kalamnan. Kung ang mga astronaut sa kalawakan ay kailangan mag-ehersisyo para hindi mawalan ng kalamnan. Lalo na tayo dito sa daigdig. Astig ang usapang astronauta, di ba? Nagbibigay ito ng tamang perspektibo. Kung nakatulong ang impormasyong ito para maintindihan ang katawan mo, i-like at mag-subscribe ka sa channel. Nagbibigay ako ng health tips tuwing linggo para matulungan kang mamuhay ng mas maayos at mas malusog. Dahil sa suporta mo, mas marami akong naabot na nangangailangan ng impormasyong ito. Balikan natin ang usapan tungkol sa sarcopenia. Ang kasabihan kapag hindi mo ginagamit, nawawala ito ay hindi lang basta kasabihan. Ganyan gumagana ang mga kalamnan natin. Ang regular na paggalaw ng katawan ang pinakamabisang sandata laban sa sarcopenia. Hindi kailangan maging atleta. Ang paggawa ng ilang mga ehersisyong pampalakas ng ilang beses sa isang linggo ang talagang nakakapagpabago. Pwede itong maging simple lang tulad ng paggamit ng magagaan na pabigat, elastic band, o kahit ang bigat ng sarili mong katawan, gaya ng mga ehersisyo tulad ng push-up na nakasandal sa pader o pagtayo at pag-upo mula sa isang upuan. Ang paglalakad at magagaan na aktibidad ay nagpapabuti ng sirkulasyon para makakuha ng oxygen at nutrisyon ang mga kalamnan. Huwag kalimutan ang stretching at mga ehersisyo para sa balanse para maiwasan ang pagkadulas o pagkahulog. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga, pero madalas nakakalimutan sa pag-iwas sa pagkawala ng kalamnan. Ang dehydration ay pamunahing sanhi ng pagkapagod at pulikat ng kalamnan. Kapag kulang sa tubig ang mga kalamnan, nahihirapan silang gumana ng tama. Uminom ng 6 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw. Magpapasalamat ang mga kalamnan mo. Huwag maliitin ang halaga ng magandang tulog sa gabi. Ang mga kalamnan ay nagre-recover at lumalaki habang natutulog. Hayaang pahinga ay kasing halaga ng ehersisyo at pagkain. Subukan matulog ng 7 hanggang 9 na oras bawat gabi para bigyan ng iyong katawan ng sapat na oras na kailangan nito para makabawi at mapanatili ang lakas ng kalamnan. Minsan, hindi sapat ang dieta at ehersisyo lang, lalo na habang tayo ay tumatanda. May ilang mga suplemento na maaari makatulong sa mga kalamnan sa paglaban sa sarcopenia. Mahalaga ang mga suplemento ng bitamina D para sa maraming matatandang adulto, lalo na sa mga hindi madalas magpaaraw. Kumonsulta sa doktor tungkol sa pag-inom ng bitamina D at tamang dami nito para sa iyo. Ang langis ng isda na may omega-3 ay nakababawas ng pamamaga at mabuti sa kalusugan ng kalamnan. Ang mga suplemento ng amino acid, lalo na yung may leucine, ay maaaring magpasigla ng paglaki ng kalamnan at makaiwas sa pagkawala nito. Ipinakita ng maraming pag-aaral na ang HMB ay nakakatulong sa pagpigil ang pagkawala ng kalamnan sa matatanda. Isa pang suplementong dapat isaalang-alang ay ang Consima Q10. Natural itong ginagawa ng katawan, pero bumababa ang produksyon habang tumatanda tayo. Eksaktong sa panahong mas kailangan natin ito. Tumutulong ang Consima Q10 sa paggawa ng enerhiya sa loob ng mga selula, lalo na sa mga kalamnan. Isipin mo ito bilang spark na nagpapaandar sa makina. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pag-inom ng coenzyme Q10 ay maaaring magpabuti ng paggana ng kalamnan, magdagdag ng enerhiya, at magpababa ng pagkapagod sa mga matatanda. Karaniwan, 100-200 miligramo kada araw ang ginagamit sa mga pag-aaral.
Mayroon dalawang uri, ubiquinona at ubiquinol. Mas madalas na mas mahusay maabsorb ng mga mas matatanda ang ubiquinol, kaya hanapin ito sa label kung maaari. Tulad ng kahit anong suplemento, mainam na kumonsulta muna sa iyong doktor bago magsimula, lalo na kung umiinom ka ng gamot para sa presyon o pampalabnaw ng dugo. Narito na ang bonus na ipinangako ko. Ayon sa mga pag-aaral, ang luyang dilaw na karaniwang pampalasa sa kusina ay maaring makatulong laban sa sarcopenia. Yung dilaw na pulbos na ginagamit sa kanin at sa iba't ibang putahe ay may taglay na sangkap na tinatawag na curcumin na may malalakas na antioxidant properties. Ipinapakita ng pag-aaral na ang curcumin ay tumutulong mapanatili ang mitochondria na parang power plant ng selula at pinoprotektahan ng selula ng kalamnan laban sa pinsala. Dahil dito ang luyang dilaw ay isa sa pinakamabisang natural na kakampi laban sa sarcopenia. Maglagay na isang kutsarita nito sa juice, sopas o monggo. Para mas madaling maabsorb ng katawan, ihalo ito sa kaunting itim na paminta at magandang uri ng mantika tulad ng olive oil. Hindi mo siguro akalaing ang simpleng pampalasa sa kusina ay makakatulong sa proteksyon ng iyong mga kalamnan. Kung tingin mo ay kapaki-pakinabang ang mga practical at siyentipikong tips na ito, pakisuportahan naman sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel. Sinisikap kong ibahagi sa inyo ang mga impormasyong pangkalusugan na bihirang marinig sa klinika ng doktor. Kapag nag-subscribe ka, hindi mo mamimiss ang mga susunod na video tungkol sa pagpapanatili ng kalusugan at pagsasarili habang tumatanda. Bago ako magtapos, nais ko munang talakayin ng ilang babalang sinyales na maaring magpahiwatig na naapektuhan ka ng sarcopenia. Kung madalas kang nakakaramdam ng sobrang pagod pagkatapos ng mga gawain na dati namang madali para sa'yo, o napansin mong hindi na kasing lakas ang kapit ng iyong kamay, maaring mga senyales na ito. Hirap na tumayo mula sa upuan nang hindi ginagamit ang mga braso, mas mabagal na paglalakad kaysa dati, hindi may paliwanag na pagbawas ng timbang, o pagbabawas ng mga gawain dahil sa pagkapagod ay ilan pa sa mga senyales. Kung makita mo ang mga senyales na ito, magpatingin sa doktor at simula ng mga napag-usapan natin ngayon. Tandaan, ang pagkawala ng kalamnan ay hindi nakatakda. Sa tamang pagkain, regular na paggalaw ng katawan, pag-inom ng sapat na tubig, at maayos na pagtulog, maaari mong mapanatili ang iyong lakas, kakayahang kumilos at pagsasarili sa loob ng maraming taon. Ang kapag hindi mo ginagamit nawawala ito ay hindi lang payo, kundi katotohanan tungkol sa iyong mga kalamnan. Ang maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw ay magkakaroon ng malaking epekto sa kung paano mo mararamdaman sa mga susunod na taon. Ngayon, gusto kong malaman mula sa'yo. Ano ang pinakamalaking pagbabago na napansin mo sa iyong lakas o enerhiya habang tumatanda ka? Alin sa mga tips na ito ang pinakamakakatulong sa'yo? Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa ibang mga nanonood, kaya ibahagi ito sa mga komento. Ang karunungan at pilosopiya ng komunidad natin ay malaking yaman at binabasa ko lahat ng komento. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo na maintindihan kung ano ang nangyayari sa iyong katawan at nagbigay sa iyo ng mga practical na paraan para labanan ang sarcopenia, pakiclick ang like button at mag-subscribe sa channel. Ang bawat like ay tumutulong na mas makita ng iba ang impormasyong maaring magbago ng buhay. Magpatuloy tayong maging matatag na magkakasama.